Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo'y magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko, dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ating natutunan sa Lucas Kabanata 18 na dapat tayo ay maging matyaga sa panalangin, magpakumbaba at isuko natin ang ating buong buhay kay Jesus upang makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Talakayin naman natin ang panibagong kabanata na ating pag-aaralan at ito'y sa Juan Kabanata 1. Sino ba si Juan? Si Juan ay apostol ni Jesus na sumulat ng aklat ni Juan at isa sa mga anak ni Zebedeo. Isinulat ang aklat ni Juan sa taon ng Diyos, 85 at 75. Ang layunin ng ebanghelyong ito ay upang sabihin sa lahat na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya lamang magkakaroon tayo ng buhay. Ang ebanghelyo ni Juan ay hindi gaya ng tatlong magkakatulad na ebanghelyo. Dahil ang Juan ay hindi upang magbigay ng sunod-sunod na salaysay tungkol sa buhay ni Kristo, kundi upang patunayan ng kanyang pagka-Diyos. Alam nyo ba na may kumakalat na maling katuruan noong 2 siglo? Na nagdala sa maraming tao sa maling pagkakilala kung sino si Jesus at nagbigay ito ng seryosong problema sa unang iglesia? Ito ay ang paniniwalang Docetismo at ang Syrianismo. Ang paniniwala ng Docetismo ay si Jesus daw sa katawang tao ay isa lamang multo. At ang paniniwala naman ng Syrianismo ay si Jesus daw ay may dalawang personalidad na si Jesus ay minsang Diyos at minsang tao. Kaya isa din ito sa mga naging dahilan ni Juan kaya isinulat niya ang ebanghelyong ito upang patatagin ang pananampalataya ng mga susunod na henerasyon at upang sawayin at itama ang mga maling katuruan na kumakalat noon tungkol sa persona ng Panginoong Hesukristo. Kaya binigyang diin niya na si Jesus ang anak ng Diyos at tunay na tao na salungat sa maling doktrina na kumakalat noon. Hindi nalalayo sa atin ang dati sa ngayon dahil nagkalat sa kasalukuyan ng mga maling katuruan, mga maling paniniwala tungkol sa Diyos, at mga bulaang guro na mga nangangaral na taliwas sa katotohanan. Ngunit binigyan tayo ni Juan ng gabay sa tamang pagkilala kay Jesus na ating Diyos, upang hindi tayo maligaw sa ating mga pananampalataya. Si Jesus ay 100% tao at Diyos, at siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan dahil siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa lahat ng makakapanood at makakarinig ng programang ito, kung susundin natin ang mga isinulat ni Juan at susundin natin ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay, mapapasa atin ang tunay na pag-ibig at kagalakan. Kilalang-kilala ni Apostol Juan ang Panginoong Hesukristo. Ipinaalam niya sa atin sa sulat na ito na maaari din tayo magkaroon ng malapit na kaugnayan kay Hesukristo. May patotoo tayo ng mga tao na nagkaroon ng direkta at personal na kaugnayan kay Jesus. Ang patotoo ng mga manunulat ng ebanghelyo ay batay sa katotohanan ng kasaysayan. Paano natin mailalapat ang mga katotohanan ito sa ating mga buhay? Ipinaliwanag ni Juan na nagtungo si Jesus sa lupa bilang anak ng Diyos upang makipagsundo sa atin ayon sa kanyang biyaya, habag, pag-ibig at pagtanggap sa makasalanan. Maraming tao ang nag-aakala na napakalayo sa kanila ni Jesus at wala siyang pakialam sa dinaranas nilang mga kahirapan.
suliranin at alalahanin sa buhay sa araw-araw. Ngunit ayon kay Juan, kasama natin mismo si Jesus sa mga simple at maging sa malalaking pangyayari sa ating mga buhay. At nauunawaan niya ang lahat ng nararanasan ng ating puso at kaluluwa. Pinatotohanan ni Juan bilang isang personal na saksi na naging tao ang Diyos at namuhay kasama ng mga tao. Mula sa langit, bumaba si Kristo sa lupa at nakisama sa mga tao at ngayon ay nananatiling kasama ng mga tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung lumakad siyang kasama noon ni Apostol Juan, lumalakad din naman siyang kasama natin sa bawat araw ng ating mga buhay ngayon. Kailangan nating ipamuhay ang katotohanan na kasama natin si Jesus sa tuwina at gawin ang lahat ng itinuro ng sulat na ito. At tutulungan tayo ni Jesus na makapamuhay ng may kabanalan at gagawin niya tayong kagaya niya sa paglipas ng mga araw. Ibahagi din natin ang katotohanan ito hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa mga susunod na mga henerasyon ng mga mananampalataya, upang maging gabay nila ito sa kanilang pananampalataya at mas lalong makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katotohanan at sa mga katuruan na itinuro mo sa amin sa kabanatang ito. Ikaw, Jesus, ay tunay na tao at tunay na Diyos. At ikaw lamang ang tanging makakapagligtas at makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga nananampalataya at tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon. Tulungan mo nawa ang lahat na makakapanood at makakarinig ng programang ito na ipamuhay nila ang lahat ng iyong mga katuruan at naway tanggapin kanila bilang kanilang Diyos sa tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Amen. Samahan niyo ako sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.